May mga araw bang pakiramdam mo parang umiikot ka lang sa isang walang katapusang cycle? Gising, trabaho, uwi, tulog, paulit-ulit, parang robot, parang may kulang. Minsan mapapaisip ka, ganito na lang ba lagi ang buhay ko? Naalala mo pa ba yung mga pangarap mo dati? Yung gusto mong umangat, maging masaya at makamit lahat ng goals mo? Pero habang tumatagal, parang lalo lang lumalayo ang mga iyon. Don't worry, hindi ikaw lang yan. Marami sa atin ang natrap sa routine. Sanay na sa, okay na, kahit alam nating kaya pa nating maging mas mabuti. Pero, paano kung simulan mo na ngayon, kahit paunti-unti? Paano kung gawin mong misyon ang bawat araw na may ginagawa kang hakbang, kahit maliit, papalapit sa best version ng sarili mo? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 14 na aral mula sa Stoic philosophy. Mga simpleng prinsipyo na kapag isinabuhay mo araw-araw, kayang baguhin ang takbo ng buhay mo. Hindi mo kailangang maghintay ng tamang panahon. Hindi mo rin kailangang maging 100% handa. Ang kailangan mo lang ay simulan. Matututuhan mo rito kung paano maging disiplinado, paano tumayo sa gitna ng hirap, paano gamitin ang bawat struggle para tumibay ka. Hindi lang sa labas kundi lalo na sa loob. Ito na ang simula ng pagbabago mo. Bago tayo magsimula, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga aral na ibabahagi ko. Maraming salamat. Number 1. Gumawa ng habits na hindi bumibigo. Bakit nga ba ang dami sa atin gustong magbago, pero laging nauudlot? Gustong maging healthy, maging productive, matuto ng bagong skill, maging financially free, maging disiplinado, mabago ang sarili. Pero bakit parang laging kalahating hakbang lang ang nararating? Kasi umaasa lang tayo sa motivation. Yung biglang pagbugso ng inspirasyon. Yung may napanood kang video, tapos biglang gusto mong mag-ayos ng buong buhay mo. Yung may nabasa kang quote tapos parang handa ka ng magbago, ngayon na. Pero eto ang katotohanan. Motivation is a spark, pero hindi ito apoy. Pansamantala lang ito. Madaling mawala. Dumarating siya kapag maganda ang mood mo, kapag maganda ang panahon, kapag maayos ang tulog mo, kapag hindi stressful ang trabaho mo. Pero tanungin mo ang sarili mo. Anong ginagawa mo sa mga araw na hindi ka motivated? Sa mga araw na pagod ka? Sa mga araw na bagsak ang loob mo? Sa mga araw na parang wala kang gana bumangon? Kung sa mga panahong yan, wala kang habit o sistema na sasalo sa'yo, tiyak babalik ka sa dating gawi. At doon na napuputol ang progress. May mas matibay pa sa motivation. Habit, ang habit. Yan ang kayang tumagal kahit wala ka sa mood. Yan ang sistema na sasalo sa'yo kapag ubos na ang willpower mo. Yan ang gagabay sa'yo kahit hindi ka inspired. Sabi nga ni Seneca, isang Stoic philosopher, consistency beats talent. Ang tunay na panalo ay hindi yung pinakamagaling, kundi yung hindi tumitigil. Mas malayo ang nararating ng taong hindi humihinto kaysa sa taong sobrang galing pero paminsan-minsan lang kung kumilos. Kaya paano ba gumawa ng habit na hindi bumibigo? Una, simulan sa maliliit na hakbang. Huwag agad yung malaki. Huwag agad yung sobrang hirap. Ang sikreto ay gawin mo itong masyadong madali para hindi mo ito ipagpaliban. Halimbawa, gusto mong mag-exercise? Simulan mo sa 5-minute walk. Gusto mong mag-meditate? Maglaan lang ng 2 minutes sa katahimikan. Gusto mong mag-ipon? Maghulog ng barya araw-araw. Kasi ang goal dito ay hindi galingan agad, kundi gawing automatic. Pangalawa, gamitin ang habit stacking. Gawin mong natural at hindi hassle. Idikit mo ang bagong habit sa isang bagay na ginagawa mo na araw-araw. Halimbawa, pagkatapos mong mag-toothbrush, uminom ng isang basong tubig. Pagkatapos kumain ng lunch, magbasa ng isang pahina ng libro. Bago matulog, isulat ang isang bagay na ipinagpapasalamat mo. Kapag kinabit mo ang bagong habit sa dati mo ng routine, mas madaling maalala, mas madaling gawin. Pangatlo, ipakita mo ang habit mo. Make it visible. Gusto mong uminom ng tubig? Maglagay ng water bottle sa tabi ng kama. Gusto mong magbasa? Ilagay ang libro sa ibabaw ng lamesa, hindi sa loob ng drawer. Ang hindi mo nakikita, nakakalimutan mo. Ang nakikita mo palagi nagiging paalala. Pang-apat,
gumawa ng kapaligirang sumusuporta sa habit mo. Kung gusto mong maging focused, ayusin mo ang workspace mo. Bawasan ang notification sa phone. Mag-set up ng tahimik na lugar para sa sarili mo. Kapag magulo ang paligid, magulo rin ang isip. Pero kapag malinaw ang environment, mas nagiging malinaw ang direksyon. Panglima, i-celebrate mo kahit ang maliliit na tagumpay. Naka 2 minutes ka ng exercise? Nice one. Nakaipon ka ng 5 piso ngayong araw? Progress pa rin yan? Natapos mo ang isang pahina ng libro? I-acknowledge mo ang sarili mo. Hindi mo kailangan ng fireworks para sa effort mo. Kailangan mo lang ng sapat na respeto sa sarili mo para sabihing, pinili kong kumilos at yun ang mahalaga. Ang motivation, kailangang ulit-ulitin. Pero ang habit, kahit isang beses mo lang buuin, pwede kang dalhin sa panghabang buhay na disiplina. Sa Stoic philosophy, hindi nila iniintay ang gana. Hindi sila umaasa sa inspirasyon. Ang lagi nilang tanong ay, ano ang tama at makabuluhang gawin ngayon? At kahit ayaw nila, ginagawa pa rin nila. Dahil alam nilang, ang disiplina ay mas mahalaga kaysa sa damdamin. Kaya simula ngayon, itigil mo na ang paghihintay ng motivation. Gumawa ka ng sistema na magdadala sa iyo kahit walang gana. Itayo mo ang tagumpay mo hindi sa bugso ng emosyon, kundi sa lakas ng konsistensya. Tandaan mo, you don't rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. Ang habits na ginagawa mo araw-araw, yun ang bumubuo sa kung sino ka. At kung gusto mong baguhin ang buhay mo, baguhin mo ang ginagawa mo araw-araw. Kaya ngayon pa lang, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang isang simpleng habit na kaya mong simulan ngayon? Hindi bukas, hindi next week, ngayon. At kung may naisip ka na, huwag mo nang ipagpaliban. Dahil sa bawat araw na inuulit mo yon, unti-unting binabago mo ang sarili mo sa direksyon ng tagumpay. Number 2, maliit na hakbang, malaking bago. Kapag iniisip natin ang pagbabago, madalas akala natin kailangan agad malaki, mabilis at perfect ang mga hakbang. Pero ang totoo, hindi kailangang agaran ng malaking hakbang. Minsan, ang kailangan mo lang ay isang maliit na simula, kahit 1% improvement lang. Bawat araw malaking bagay na yon. Kapag tumagal, isipin mo kung araw-araw ay may kaunting pag-unlad. Sa loob ng 1 taon, halos 37 beses kang mas gumaling kumpara sa dati mong sarili. At hindi ito dahil sa magic o swerte. Ito ay dahil sa consistency, araw-araw na pagsisikap, kahit maliit, kahit parang walang epekto sa simula. Tingnan mo ang elepante. Malaki, malakas, at matatag siya ngayon. Pero nung sanggol pa siya, hindi pa siya ganun. Nadapa siya, natakot, nag-alinlangan, pero araw-araw siyang gumagalaw. Kahit dahan-dahan lang, dahil doon, naging matibay siya sa paglipas ng panahon. Ganon din tayo sa buhay. Ang tunay na progreso ay hindi nakadepende sa laki ng hakbang, kundi sa araw-araw na pagsisikap at pagbangon. Kaya kung gusto mong magbago, huwag kang magmadali. Simulan mo lang sa isang maliit na bagay. Halimbawa, gusto mong maging healthy? Uminom ng 1 basong tubig sa umaga. Gusto mong matuto magbasa? Magbasa ng kahit 1 pahina araw-araw. Gusto mong mag-ipon? Magsimula sa 1 piso araw-araw. Maliit lang ang mga ito. Pero kapag paulit-ulit mong ginawa, lalaki ang resulta. Maraming tao ang nadudulot ang problema dahil gusto nila ng instant resulta. Kapag hindi agad nakita ang pagbabago, madaling sumuko. Pero tandaan mo, ang progress ay araw-araw na effort, hindi pagiging perfect. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay gumawa ka ng kahit 1 maliit na hakbang araw-araw. At kapag naisip mong tumigil, alalahanin mo, ang tagumpay, disiplina at pagbabago ay nagsisimula sa simpleng mga desisyon. Kahit 1 push-up lang, kahit 1 thank you, kahit 1 journal entry, may halaga yan. Huwag mong sabihing maliit lang yan, dahil kapag palagi mong ginagawa, nagiging bahagi na ito ng ugali mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, ano ang isang maliit na bagay na pwede kong simulan ngayon para sa ikabubuti ko? Gawin mo na. Bukas, ulitin mo. Sa makalawa, ulitin mo uli. Hanggang hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo dahil naging natural na ito. Huwag matakot sa maliit na hakbang. Minsan kasi,
iniisip natin na kung maliit ang simula, maliit din ang magiging resulta. Pero ganito yan, ang mga pinakamalalaking puno ay nagsimula sa maliliit na binhi. At sa bawat maliit na hakbang, natututo ka rin ng mga bagay na magagamit mo sa susunod. Natututo kang maging disiplinado, matiyaga, at magkaroon ng tamang mindset. Kung minsan ang pagbabago ay hindi mo agad mararamdaman sa katawan o sa paligid mo. Pero sa puso at isip mo, may nangyayaring pag-unlad na hindi mo nakikita agad. Ito ang mga pundasyon ng matibay at pangmatagalang pagbabago. Paano mo masisiguro na hindi ka susuko? I-set ang mga realistic na expectations. Walang overnight success sa totoong buhay. Kapag naintindihan mo ito, mas magiging matatag ka sa mga pagsubok. Maghanap ng suporta. I-share mo ang mga goals mo sa mga taong makakapag-motivate sa'yo. Kapag may kasama ka, mas madali ang pag-abot sa mga pangarap. I-track ang progress mo. Mag-journal o gumamit ng app para makita mo ang mga maliliit mong tagumpay. Kapag nakikita mo ang progress, lalo kang ma-inspire na magpatuloy. I-celebrate ang mga tagumpay. Kahit maliit lang, kilalanin ang mga ito. Ang pagpapahalaga sa mga tagumpay ang nagpapalakas ng loob mo. Tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi sprint, kundi marathon. Hindi ito tungkol sa kung gaano kabilis ka umusad, kundi kung gaano ka katagal magtatagal. Kaya huwag magmadali, huwag mawalan ng pag-asa. Sa bawat maliit na hakbang, mas lalapit ka sa taong gusto mong maging. Kung handa ka nang magsimula, gawin mo na ngayon. Hindi kailangang perfect. Sapat na gumawa ka ng simula. Ikaw ang may control sa iyong buhay. Gawin mong makabuluhan bawat araw. Number 3. Lumago sa gitna ng discomfort. Alam mo ba kung saan talaga nangyayari ang tunay na pag-unlad? Hindi ito nangyayari sa comfort zone. Hindi sa mga bagay na sanay ka na, madali o walang hamon. Ang tunay na growth ay nangyayari kapag lumalabas ka sa lugar kung saan ka komportable. Sabi ni Seneca, isang Stoic philosopher, ang hirap sa buhay ay parang training ng kaluluwa. Ibig sabihin, ang mga pagsubok at paghihirap ang nagpapalakas sa atin. Diyan tayo tumitibay at doon tayo mas lumalalim bilang tao. Pero bakit nga ba maraming tao ang natatakot sa discomfort? Kasi mahirap ito, nakakakaba, nakakapagod, madali tayong mapagod, lalo na kapag paulit-ulit ang hirap na nararanasan natin. Minsan gusto na nating sumuko at bumalik sa dati, sa lugar na kilala, kahit na hindi tayo lumalago doon. Pero tandaan mo, ang buhay ay hindi tungkol sa pagiging komportable, kundi sa pagiging matatag. Isipin mo ito, lahat ng mahahalagang bagay sa buhay ay dumaan muna sa hirap. Natututo kang magsalita sa harap ng tao, pero kinabahan ka muna. Nakapagsimulang mag-ipon, pero tiniis mo muna ang mga gastusin. Naging matatag ka, pero bago yon, maraming pagsubok kang dinaanan. Ibig sabihin, kung gusto mong lumago, kailangang tanggapin mo ang discomfort. Hindi ito kalaban mo, isa itong guro. Discomfort ang nagtuturo sa iyo ng mga mahahalagang aral. Discomfort ang nagpapalakas ng iyong karakter at disiplina. Kapag hinarap mo ito, napapalawak mo ang iyong kakayahan, napapalakas mo ang iyong loob. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang isang bagay na gusto kong gawin pero natatakot ako? Maaring ito ay pakikipag-ayos sa taong may tampo sa iyo, pag-a-apply sa bagong trabaho, pag-share ng gawa mo online, o kahit simpleng paglabas mag-isa para subukan ang bago. Ano man iyon, subukan mong gawin ngayong linggo, kahit maliit lang na hakbang. Hindi kailangang biglaan o sobrang laki. Pwede mong simulan sa simpleng paraan tulad ng pagme-message muna sa isang tao, pagre-research tungkol sa gagawin mo. Ang mahalaga, harapin mo ang takot mo, huwag mong iwasan. Kapag tinanggap mo ang discomfort, unti-unti mong mapapansin na mas lumalakas ang iyong loob. Mas nagiging madali ang mga dating kinatatakutan mo. Ang mga hadlang na dati ay tila napakalaki, ngayon ay unti-unting natitinag. Dumadating ang araw na yung dating kinatatakutan mo, kaya mo na. Parang unang araw mo sa school o unang job interview. Kinabahan ka noon pero ngayon normal na lang iyon dahil hinarap mo, inulit mo at hindi ka umatras. Kaya sa susunod na matakot ka, tanungin mo ang sarili mo, ito ba ay chance para ako'y matuto at lumago? At kung oo ang sagot,
gawin mo kahit mahirap. Kung natutunan mong yakapin ang discomfort, magiging mas matibay ka sa kahit anong pagsubok. Lalo kang magiging handa sa mga hindi inaasahang hamon ng buhay. Kapag tinanggap mo ang mga mahirap na sandali, magiging mas malinaw ang iyong pananaw at mas malakas ang iyong paninindigan. Tandaan, ang comfort zone ay lugar ng pahinga, hindi ng pag-unlad. Kaya kung gusto mong gumaling, tumatag at maabot ang mga goals mo, kailangan mong matutong yakapin ang hindi komportable. Dahil sa bawat takot na hinarap mo, may bagong tapang na nadagdag sa'yo. Ngayong linggo, subukan mong gawin ang isang bagay na kinatatakutan mo. At pagkatapos, sabihin mo sa sarili mo, lumago ako ngayon. Number 4, araw-araw mahalaga. Ang buhay ay parang isang lubid at bawat araw ay isang hibla, manipis, mahina, pero kapag pinagsama-sama, nagiging matibay, matatag at makapangyarihan. Kapag ginamit mo ang araw mo ng tama, lumalakas ka. Pero kapag sinayang mo ito, unti-unti kang humihina kahit hindi mo agad napapansin. Isipin mo, ilang araw na ba ang dumaan na parang wala lang? Madalas nating sinasabi, mamaya na lang, bukas na lang ako magsisimula. Pero ang totoo, yung bukas na yon madalas, hindi na dumarating. Sabi ni Marcus Aurelius, isang Stoic philosopher, isipin mong pribilehiyo ang bawat umaga na ikaw ay buhay pa. Ibig sabihin, ang bawat paggising ay hindi basta-basta lang. Ito ay bagong pagkakataon para magbago, para gumawa ng tama, at para unti-unting mapalapit sa taong gusto mong maging. Tandaan mo, may mga taong hindi na nagising ngayong araw, pero ikaw, buhay ka, gising ka, may oras ka pa. Ang tanong, ano ang gagawin mo ngayon? Simulan mo ang araw sa tanong na ito. Ano ang pwede kong gawin ngayon para maging mas mabuting ako? Hindi kailangang malaki. Kahit simpleng bagay lang, maglakad o mag-exercise, kahit 10 minuto. Kumustahin ang isang mahal sa buhay. Uminom ng maraming tubig. Tapusin ang matagal mo nang ipinagpapaliban. Ang mahalaga, gawin mo ngayon, hindi bukas. Dahil ang bukas ay hindi sigurado. Pero ang ngayon nasa kamay mo. Kung palagi kang naghihintay ng perfect timing, baka hindi ka talaga makapagsimula. Walang perpektong oras. Ang meron lang ay isang desisyon na simulan na ngayon. At bago ka matulog mamayang gabi, tanungin mo ang sarili mo. May nagawa ba akong kahit isang bagay ngayon para sa sarili kong ikabubuti? Kung oo, kahit maliit lang celebrate mo yan. Dahil ang tagumpay ay hindi isang malaking hakbang, kundi mga maliliit na hakbang, araw-araw. At kung wala kang nagawa ngayon, ayos lang. Pero huwag mo na ulitin bukas. Gamitin mo ang pagkukulang mo bilang paalala, hindi para saktan ng sarili, kundi para itulak kang magsimula ulit. Tandaan, ang tunay na pagbabago nagsisimula sa isang simpleng desisyon na hindi mo sasayangin ang araw mo. Kaya bukas, pagkagising mo, tanungin mo ulit ang sarili mo, ano ang kaya kong gawin ngayon para umangat, kahit kaunti. At kapag may naisip ka, huwag mo nang antayin ang perfect mood o inspiration, simulan mo agad. Number 5, ang pag-unlad ay hindi selfish. May mga pagkakataon ba na gusto mo lang ayusin ang sarili mo, pero may nagsabi sa'yo, ang selfish mo naman, parang mali kapag inuuna mo ang sarili mong kalusugan, kapayapaan o pangarap? Pero eto ang totoo, ang pag-aayos sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Sabi nga ni Seneca, isang Stoic philosopher, kung gusto mong tumulong sa mundo, unahin mong ayusin ang sarili mo. Ibig sabihin nito, kung gusto mong maging mabuting anak, magulang, kaibigan o partner, dapat maayos ka muna. Paano ka tutulong sa iba kung ikaw mismo ay pagod, nalilito, o ubos na ang lakas? Paano ka magbibigay ng payo kung ikaw rin ay gulong-gulo? Paano mo aalagaan ang ibang tao kung ang sarili mo ay hindi mo maalagaan? Hindi mo kayang ibigay ang wala ka. Kaya kung gusto mong maging mas mabuting tao para sa ibang tao, kailangan mong simulan sa sarili mo. Hindi ito pagiging makasarili, ito ay paghahanda sa sarili para mas may maibahagi ka sa iba. Isipin mo na lang ang 2 baso, isang puno ng tubig, isang halos walang laman. Sino-sino ang kayang magbigay ng mas marami? Siyempre, yung basong puno. Ganon din sa buhay. Kapag buo ka,
malusog, malinaw ang isip, at may katahimikan, mas kaya mong magmahal, mag-alaga, at umintindi. Halimbawa, kapag malakas ang katawan mo, may energy kang tulungan ng pamilya. Kapag maayos ang emosyon mo, mas kalmado kang humaharap sa problema. Kapag may oras ka para sa sarili mo, mas may kalidad din ang oras mo para sa mga mahal mo sa buhay. At ang totoo, hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat ang ginagawa mong pag-aalaga sa sarili. Hindi mo rin kailangang humingi ng sorry kung minsan inuuna mo ang sarili mo. Ang mga totoong nagmamahal sa iyo, maiintindihan nila yan una, at sa bandang huli, makikinabang din sila sa pagbabago na ginagawa mo. Kaya simula ngayon, alisin mo na sa isip mo na mali ang unahin ng sarili. Gawin mo ito para mas lumakas ka, mas makapagbigay ka, mas makasama mo ang mga taong mahalaga sa iyo ng buo ang loob. Tandaan, ang pag-unlad ay hindi selfish, ito ang daan para mas marami kang matulungan. Kaya huwag ka nang magdalawang isip, ayusin mo ang sarili mo dahil yan ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iba. Madalas nating nakikita sa lipunan ang maling pagkaintindi sa salitang selfish. Parang masama ito pero sa totoo lang, may dalawang klase ng selfishness, ang destructive at ang constructive. Ang destructive selfishness ay yung sobra at walang pakialam sa iba. Pero ang constructive selfishness ay yung pag-prioritize mo sa sarili mo para makapag-grow. Para kapag handa ka na, makatulong ka ng mas malaki sa iba. Kapag pinabayaan mo ang sarili mo, nagkakaroon ka ng kakulangan sa enerhiya, lakas at emosyonal na kapasidad. Ito ang nagiging dahilan kung bakit minsan hindi natin kaya ibigay ang buong suporta sa mga mahal natin. Sa bawat araw na pinapangalagaan mo ang sarili mo, nagbibigay ka rin ng regalo sa mga tao sa paligid mo. Isang mas malakas, mas masaya at mas maayos na ikaw. Kaya huwag matakot maglaan ng oras para sa sarili mo. Ito ay isang investment sa kalusugan, emosyon at kinabukasan mo. At tandaan, sa pagtahak mo sa landas ng pagbabago, huwag mong hayaang ang opinyon ng iba ang pumigil sa iyo. Ikaw ang may hawak ng buhay mo at ikaw ang may responsibilidad na alagaan ito. Number 6. Itigil ang pagkumpara. Isipin mong tumatakbo ka sa isang karera, nakafocus ka, maayos ang paghinga mo, malakas ang bawat hakbang. Pero bigla kang tumingala, tumingin sa kaliwa, tapos sa kanan, tinitingnan mo kung sino ang nauuna sa iyo. Ano ang nangyari? Nawalan ka ng focus, bumagal ang takbo mo. Ganyan ang epekto ng pagkumpara sa iba. Hindi ka nito pinapabilis, hindi ka nito pinapaganda. Mas lalo ka lang bumabagal at natitinag. Sabi ni Epictetus, isang Stoic philosopher, mag-focus ka sa mga bagay na kaya mong kontrolin. At totoo iyon, hindi mo kontrolado ang buhay ng ibang tao. Hindi mo hawak kung ano ang meron sila, kung gaano sila kabilis umasenso, o kung gaano sila kasaya. Pero ang hawak mo ay ang sarili mo, ang disiplina mo, ang iniisip mo, at ang ginagawa mo araw-araw. Isa pang madalas na problema, lalo na sa panahon ngayon, ay dahil sa social media. Dito natin napapansin ang buhay ng iba, ang ganda ng trabaho nila, ang saya nila sa travel, o ang tila perfect nilang relasyon. Pero habang nakikita mo, yan, nasa kwarto ka lang, pagod, nagtataka, naiiwan ka ba? Bakit parang ikaw lang ang nahuhuli? Ngunit tandaan, ang social media ay highlight reel lang ng buhay ng tao. Pinipili lang nila ipakita ang magagandang parte. Hindi mo alam ang totoong pinagdadaanan nila. Kaya wag mong i-compare ang totoong buhay mo sa best moments lang ng iba. Kung gusto mo ng simpleng tip, huwag muna gumamit ng social media sa unang oras ng umaga. Bakit? Pagkagising mo pa lang, ang utak mo ay agad napupuno ng achievements ng iba. Nasisira agad ang mood mo, imbis na ma-inspire, nawawalan ka pa ng gana. Mas maganda kung gagamitin mo ang umaga para sa sarili mong improvement. Pwedeng gawin mo ito. Gumising ng mas maaga. Magsulat ng goals sa notebook. Magbasa kahit konti. Mag-stretching o tahimik na pagninilay. O kahit simpleng walang cellphone muna ng isang oras. Sa halip na pagkumpara, ang araw mo ay magsisimula sa focus at layunin. Tandaan mo ang sukat ng progress mo ay hindi ang ibang tao, kundi ang sarili mong improvement. Araw-araw, tanungin mo ang sarili mo, mas maayos ba ako ngayon kaysa kahapon? Kung oo,
panalo ka na. Kahit maliit na progress lang, basta ikaw ang basehan, panalo ka pa rin. Huwag mong hayaang ang mga kwento ng tagumpay ng iba ang magdikta ng halaga mo. Hindi mo nakikita ang mga pagsubok nila, ang kanilang mga gabi na walang tulog, ang kanilang mga pagkabigo bago sila umangat. Ang totoo, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang laban, hindi pare-pareho ang bilis ng pag-akyat sa tuktok. Minsan, ang pinakamahalagang tagumpay ay yung mga hakbang na hindi napapansin ng iba. Yung mga araw na pinili mong bumangon kahit pagod. Yung mga sandaling lumaban ka sa sarili mong takot at pagdududa. Kaya itigil mo na ang pagtingin sa takbo ng iba dahil ang laban mo ay sa sarili mo lamang. Ang laban na iyon, ang tunay na sukatan ng tagumpay. Dahil dito nakikita mo ang iyong lakas, disiplina at katatagan. Sa laban na iyon, ikaw ang champion. Hindi dahil sa galing mo kumpara sa iba, kundi dahil sa patuloy mong pagpili na bumangon, magpatuloy at lumaban. Kaya simulan mo ngayon sa simpleng hakbang. Huwag mong hayaan na ang ingay ng mundo ay magpahina ng loob mo, maging mas matatag kaysa sa anumang pagsubok. Ipagmalaki mo ang bawat maliit na tagumpay dahil ang mga ito ang pundasyon ng iyong malaking pagbabago. Ang tunay na tagumpay ay nasa patuloy mong pag-angat, hindi sa bilis, kundi sa tibay ng iyong puso at isipan. Number 7, disiplina ang lahat. Ang saya kapag motivated ka, di ba? Parang ang gaan gawin ng lahat. Kaya mong magtrabaho, mag-exercise at magsimula ng bagong habit. Pero ang tanong, paano kapag nawala na ang motivation mo? Diyan pumapasok ang tunay na sikreto ng tagumpay. Sabi nga ni Epictetus, isang stoic philosopher, walang dakilang bagay na makakamit ng walang effort at disiplina. Kahit gaano ka ka-inspired ngayon, darating ang araw na tinatamad ka, pagod ka, at parang wala kang gana. At kung motivation lang ang inaasahan mo, madali kang titigil. Pero kapag may disiplina ka, itutuloy mo. Kahit tamad ka, gagalaw ka pa rin. Kahit walang pumapalakpak o walang nakatingin, gagawin mo pa rin. Ang disiplina ay hindi ibig sabihin na perfect ka. Hindi rin ito pagiging super sipag araw-araw. Ang disiplina ay isang simpleng pangako sa sarili mo. Gagalaw ako araw-araw, kahit mahirap, kahit walang gana. Paano mo ito masisimulan? Gumawa ka ng simpleng daily routine. Piliin mo lang ang mga importanteng bagay para sa'yo. Halimbawa, gumising ng maaga, stretching o light exercise, magbasa ng kahit konti, mag-journal o mag-isip ng mga natutunan. Gumawa ng kahit maliit na hakbang papunta sa goal mo. Ilahad mo ito sa oras, hindi basta kapag naisip mo lang. Halimbawa, 9:00 ng umaga, gising at stretching. 9:00 ng gabi, isang pahina ng pagbabasa bago matulog. Gawing parang kontrata ito sa sarili mo. Isulat mo ito, ipaskil mo sa pader ng kwarto mo, at tuwing tinatamad ka, tanungin mo ang sarili mo, paninindigan ko ba yung pangako ko sa sarili ko? Walang palusot, walang bukas na lang, o okay lang kahit isang araw lang ako magpahinga. Bakit? Kasi kadalasan ng isang araw na iyon, nagiging isang linggo na wala kang ginagawa. Humanap ka ng kakampi. Kung nahihirapan ka, may kaibigan ka bang pwedeng mag-remind sa'yo? Hindi para i-pressure ka, kundi para paalalahanan ka kung bakit mo sinimulan. Tandaan, ang disiplina ay hindi parusa. Ito ay regalo mo sa sarili mong kinabukasan. Ito ang dahilan kung bakit may mga tao na umaabot sa goals nila kahit walang sumusuporta. Kasi hindi sila umaasa sa motivation lang. Simula ngayon, piliin mo ang disiplina kahit simple lang, kahit maliit lang ang kaya mo. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy. At tuwing tinatamad ka, ulitin mo sa sarili mo, hindi ko kailangang maging motivated. Kailangan ko lang gawin ang sinabi kong gagawin ko. Kasi sa dulo ng araw, ang tunay na nagtatagumpay ay hindi yung laging inspired, kundi yung laging consistent. At sa consistency na yan, nagsisimula ang totoong pagbabago. Ang disiplina ang nagsisilbing tulay para mapanatili mo ang momentum kahit hindi mo maramdaman ang motivation. Kapag nagsimula kang kumilos araw-araw, kahit maliit lang ang hakbang, binubuo mo ang habit ng tagumpay. Habang tumatagal, mas lalong tumitibay ang disiplina mo at hindi na kailangan ng matinding effort para gawin ang mga bagay na dati mo kinatatakutan o
o kinakaposan ng gana. Mahalagang tandaan na ang disiplina ay hindi nangangahulugan ng pagiging mahigpit o pagkakait ng mga bagay na gusto mo. Ito ay pagkakaroon ng balanse, alam mo kung kailan magpahinga, kailan magtrabaho, at kailan maglaan ng oras para sa sarili. Hindi ito tungkol sa pagiging perfectionist, kundi tungkol sa commitment sa sarili kahit paunti-unti ang progress. Kaya kapag tinatamad ka na, isipin mo ang mas malawak na larawan ang pangarap mo, ang dahilan kung bakit ka nagsimula. At tandaan, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Lahat ng nagtagumpay dumaan sa pagsubok ng disiplina at consistency. Kaya simulan mo na ngayon, gumawa ng plano at gawin mo araw-araw kahit paunti-unti. At balang araw, mapapansin mo na ang mga maliliit na hakbang ay naging malaking tagumpay. Number 8. Alagaan ang katawan. Foundation ng lahat. May mga araw ka ba na parang ang bigat ng katawan mo? Walang gana, parang pagod na agad kahit wala ka pang nagagawa. Gusto mong magtrabaho o mag-focus, pero lutang ka. Ang dahilan? Hindi mo naaalagaan ang katawan mo. Sabi nga ni Seneca, isang Stoic philosopher, sanayin mo ang katawan mo para makatulong sa isipan. Ibig sabihin, kung gusto mong malinaw ang pag-iisip mo at maayos ang takbo ng araw mo, kailangang maayos din ang katawan mo. Kasi kahit gaano ka katalino o kasipag, kung ang katawan mo ay pagod o nasasaktan, maapektuhan pa rin ang lahat ng ginagawa mo. Ang katawan mo, ang pundasyon ng buhay mo. Kung hindi ito nasa ayos, mas mahirap ang bawat araw. Pero ang magandang balita, hindi mo kailangang mag-gym o bumili ng mahal na kagamitan para magsimula. Pwede mong simulan sa mga simpleng bagay, maglakad ng 30 minuto araw-araw. Hindi kailangang tumakbo o magbuhat ng weights. Kahit simpleng lakad sa umaga o hapon, malaking tulong na ito sa katawan mo. Ayusin mo rin ang tulog mo. Lagi ka bang puyat? Subukan mong matulog at gumising sa parehong oras araw-araw. Iwasan ang cellphone o TV isang oras bago matulog. Uminom ng maraming tubig. Minsan ang pagod at hilo ay dahil lang sa kulang ka sa tubig. Kumain ng mas maayos. Hindi kailangang perfect. Simulan lang sa pagbabawas ng matatamis at instant na pagkain. Magpahinga kung kailangan, hindi ka robot. Kung pagod ka, okay lang na huminto. Huminga at magpahinga kahit saglit. Pinakamahalaga ay makinig sa katawan mo. Kapag may masakit o parang hindi tama ang pakiramdam mo, huwag mong i-ignore yan. Ang paraan iyon ng katawan mo para sabihin na kailangan mo ng break. Ang pag-aalaga sa katawan ay hindi pagiging maarte. Hindi ito tungkol sa pagpapaganda lang, ito ay tungkol sa kalusugan, lakas, at malinaw na pag-iisip para maabot mo ang mga pangarap mo. Kaya simula ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang maliit na bagay na pwede kong simulan para mas maalagaan ang katawan ko? Hindi kailangang malaki, basta ginagawa mo araw-araw. Mas magiging handa ka sa kahit anong hamon na darating. Dahil tandaan mo, mas gumagana ang isip at puso kapag malusog ang katawan. Number 9. I-prioritize ang pag-invest sa sarili. May tanong ako sa iyo, kailan mo huling inuna ang sarili mo nang walang guilt, nang walang paliwanag, at nang walang takot sa opinyon ng iba? Marami sa atin tinuruan na unahin mo ang iba, maging mabait, maging maalalahanin. Isakripisyo mo na lang sarili mo para sa kapakanan ng iba at hindi ito masama. Pero kapag palagi mo na lang inuubos ang sarili mo para sa lahat, anong natitira para sa iyo? Sabi ni Marcus Aurelius, isang Stoic philosopher, palakasin mo ang iyong katawan at isipan dahil dito nakasalalay ang lahat. Lahat trabaho mo, pamilya mo, relasyon mo, mga pangarap mo, nakasalalay sa kung gaano ka katatag sa loob at labas. Paano ka makakapagbigay ng oras, pagmamahal at tulong kung ubos ka na? Paano mo maibibigay ang best version mo kung halos wala ka ng natitirang enerhiya? Ang simpleng sagot, hindi mo kayang ibigay ang wala ka. Self-care is not selfish. Ito ay survival. Simula ngayon, bigyan mo ng pahintulot ang sarili mong alagaan ang sarili mo. At hindi ito kailangang magarbo, mamahalin o Instagram-worthy. Ang totoong pag-aalaga sa sarili ay makikita sa simpleng disiplina. Magbasa kahit 10 minuto bawat araw para lumawak ang isip.
Maglakad-lakad para makahinga ang utak. Matulog ng sapat kahit hindi mo pa natatapos ang lahat ng gawain. Magpahinga kapag pagod nang walang guilt. Hindi mo kailangang sabihing deserve ko ang pahinga. Dahil kailangan mo ito. Mag-reflect, huminga, magtanong sa sarili. Anong nararamdaman ko ngayon? Ano ang kailangan kong i-let go? Saan ako dapat mag-focus? Ang simpleng habit na ito, araw-araw, parang paghahasa sa sarili mong palakol. Habang mas lumalakas ang katawan at tumitibay ang isipan mo, mas nagiging handa ka sa hamon ng buhay. At ito pa ang isang mahirap pero mahalagang aral. Matutong magsabi ng hindi. Hindi mo kailangang sumagot agad sa lahat ng chat. Hindi mo kailangang dumalo sa lahat ng lakad. Hindi mo kailangang palaging oo sa lahat ng hinihingi. Kapag alam mong hindi na ito nakakatulong sa'yo, okay lang tumanggi dahil ang oras mo ay mahalaga. Ang energy mo ay limitado. At kung hindi mo ito iingatan, ubos ka na. Bago mo pa maibigay ang tunay mong halaga. Kaya simula ngayon, huwag mong isantabi ang sarili mo para lang mapalugod ang lahat. Ang pagbibigay ng buo mong sarili ay posible lang kapag buo ka talaga. Punuin mo muna ang sarili mo. Bigyan mo ng espasyo ang katawan mo na magpahinga. Bigyan mo ng pagkakataon ang isip mo na tumahimik. Bigyan mo ng respeto ang sarili mong pangangailangan. Dahil ang totoo, ikaw ang pinakamahalagang asset mo. At kung ikaw mismo ang hindi nag-i-invest sa sarili mo, sino ang gagawa nito para sa'yo? Ngayong araw, tanungin mo ang sarili mo. Anong simpleng bagay ang pwede kong gawin para alagaan ang sarili ko ngayon? At kapag may naisip ka na, gawin mo na. Huwag mo nang ipagpaliban pa. Hindi ito para lang sa'yo, kundi para rin sa mga taong umaasa sa'yo na gusto mong mahalin ng buo. Alalahanin mo, ang tunay na pagbabago hindi lang nagsisimula sa mga ginagawa mo para sa iba, kundi sa mga pinipili mong gawin para sa sarili mo. Number 10. Huwag lang gawin para sa palakpak. Napansin mo ba na maraming tao ang gumagawa ng isang bagay para lang mapansin? Nag-aaral para purihin, nagpo-post para sa likes, nagtatrabaho para mapansin ng boss. Pero ang tanong, paano kung walang pumalakpak? Paano kung walang nag-comment? Walang nagsabi ng ang galing mo? Walang nag-react o nagbigay ng suporta? Itutuloy mo pa rin ba, sabi ni Marcus Aurelius, gawin mo ang bawat kilos na parang ito na ang huli mong araw? Hindi niya sinabing gawin mo lang kapag may nanonood o may pumapalakpak. Ang ibig niyang sabihin ay gawin mo dahil ito ang tama, dahil ito ang makakabuti sa'yo. Kung ginagawa mo lang ang isang bagay dahil gusto mong purihin, hindi mo na ginagawa para sa sarili mo. Para kang nakakulong sa opinyon ng iba. Kapag nawala ang papuri, nawawala rin ang gana mo. Pero kapag ginagawa mo ito dahil gusto mong umayos, matuto o gumaling kahit walang pumalakpak, panalo ka pa rin. Isipin mo ang isang estudyante na nag-aral ng mabuti pero walang medalya. Masasayang ba ang effort niya? Hindi, dahil ang goal niya ay personal growth. Dahil ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung proud ka ba sa sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Ginagawa ko ba ito para sa sarili ko o para lang mapansin? Kung para sa sarili mo, ituloy mo. Kung hindi, baka kailangan mong palitan ang dahilan mo. Walang masama sa papuri. Masarap mapansin at ma-appreciate. Pero huwag mong hayaang yun lang ang dahilan kung bakit ka kumikilos. Dahil darating ang panahon na wala nang papalakpak, wala nang magko-comment, wala nang susuporta. At kung dun lang nakabase ang motivation mo, titigil ka. Pero kung ang lakas mo ay galing sa loob mo, tuloy-tuloy ka kahit wala ang iba. Tandaan mo, ikaw ang unang nakakaalam kung nagsipag ka o tinamad. Ikaw rin ang unang makakararamdam kung proud ka sa ginawa mo o hindi. At sa huli, isang tanong lang ang mahalaga. Ginawa ko ba ang best ko? Kung oo, ayos lang kahit walang palakpak. Kaya simula ngayon, gawin mo ang mga bagay para sa ikabubuti mo. Hindi dahil gusto mong mapansin. Gawin mo para sa sarili mong respeto. Isipin mo ang mga taong tunay na matagumpay. Hindi nila kailangan ng malalakas na palakpak araw-araw. Sila'y may disiplina at dedikasyon na galing sa loob nila sa kanilang paniniwala at pagmamahal sa ginagawa. Kapag ginawa mo na ang isang bagay nang hindi inaasahan ng papuri o pagkilala, mas nagiging malaya ka. Hindi ka na nakadepende sa opinyon ng iba
para maramdaman mong mahalaga ka. Ito ang tunay na kalayaan. Kaya ngayon, kapag nagdesisyon kang gawin ang isang bagay, itanong mo, ginagawa ko ba ito dahil ito ang tama para sa akin? Ginagawa ko ba ito para sa personal kong paglago? Kung walang dahilan para huminto. Gawin mo na kahit walang nakatingin. Dahil ang pinakamahalagang tagapakinig ng kwento mo ay ikaw at ang iyong puso. Number 11. Mas kaya mo kaysa sa akala mo. Alam mo ba kung sino ang madalas na pumipigil sa tagumpay mo? Hindi ibang tao, hindi ang pamilya mo, hindi ang gobyerno, hindi ang problema mo sa pera, trabaho o relasyon. Ang tunay na humahadlang sa iyo ay ikaw mismo. Ang iniisip mo tungkol sa sarili mo. Ang mga limitasyong nilagay mo sa isip mo na wala naman talagang nagsabi kundi ikaw rin. Ilang beses mo nang gustong subukan ang isang bagay pero hindi mo tinuloy. Bakit? Kasi ang unang pumasok sa isip mo, hindi ko kaya, baka mapahiya lang ako. Wala akong talent dyan. Hindi ako tulad ng iba. Pero ang totoo, hindi mo pa nga sinusubukan. Paano mo nasabing hindi mo kaya? Sabi ni Epictetus, isang Stoic philosopher na dating alipin, circumstances don't make the man, they reveal him. Ang mga sitwasyon hindi bumubuo sa atin. Sila ang nagpapakita ng tunay nating pagkatao. Ibig sabihin, ang problema, ang hirap, ang kabiguan, hindi sila ang dahilan para hindi ka magtagumpay. Ang tanong ay, paano mo ito hinaharap? Tingnan mo si Epictetus. Wala siyang pera, wala siyang pangalan, at kahit ang katawan niya ay limitado. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, naging isa siya sa mga pinakarespetadong pilosopo sa buong kasaysayan. Bakit? Dahil hindi niya hinayaang ang sitwasyon niya ang magtakda ng magiging buhay niya. Kaya ang tanong, bakit ikaw na may mas maraming resources, mas maraming oportunidad, at mas malayang pumili ay agad sumusuko? Ang unang kailangang mong baguhin ay hindi ang mundo, kundi ang paniniwala mo sa sarili mo. Magsimula ka sa simpleng affirmation. Kaya ko ito. Kahit kinakabahan ka, kahit hindi mo pa alam ang buong proseso, kahit walang guarantee na magiging successful ka agad. Dahil sa totoo lang, walang taong 100% handa. Walang taong sinabihan ng mundo, ito na ang perfect timing. Ang mga taong nagtatagumpay ay hindi yung laging handa. Sila yung gumagalaw kahit hindi pa buo ang plano. Sila yung natututo habang ginagawa. Sila yung tinutulungan ng momentum dahil nagsimula na sila. Kapag naniwala kang kaya mo, mas nagiging matatag ka sa pagtanggap ng pagkakamali. Mas nagiging matiyaga ka sa paulit-ulit na pagsubok. Mas bukas ka sa pagtanggap ng feedback at pagbabago. At ang pinakamahalaga, mas hindi ka natatakot magsimula. Paano mo malalaman kung kaya mo kung hindi mo sinusubukan at kung magkamali ka? Walang masama. Lahat ng matagumpay na tao ay dumaan sa pagkabigo at sakit. Pero ang kaibahan, hindi sila tumigil. Kung may gusto kang simulan, negosyo, pag-aaral, bagong skill, pagbabago ng lifestyle, huwag mo nang hintayin na mawala ang kaba. Kilos muna. Confidence will follow. Gawin mo ngayon. Isipin mo ang isang bagay na matagal mo nang gustong gawin. Ngayon isulat mo ang isang maliit na hakbang na pwede mong simulan sa susunod na 10 minuto. Halimbawa, gusto mong matuto ng English, mag-download ng app o manood ng isang 5-minute English video. Gusto mong pumayat, tumayo ka, maglakad-lakad, kahit 10 minuto lang. Gusto mong magnegosyo, magbasa ng article tungkol sa business na interesado ka. Hindi kailangan malaki, hindi kailangan perfect. Ang mahalaga, simulan mo. Dahil sa bawat maliit na hakbang, unti-unti mong mababasag ang maling paniniwala na mahina ka. Makikita mo, uy kaya ko pala. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang boses sa loob mo na dati ay mahina lang. Kaya mo ito. Magpatuloy ka. Hindi mo kailangang maghintay ng inspiration. Hindi mo kailangan ng validation mula sa ibang tao. Ang kailangan mo lang ay desisyon na ngayong araw, hindi mo nahahayaang ang sarili mong pagdududa, ang pumigil sa sarili mong paglago. Paalala mula sa Stoics, it's not because things are difficult that we do not dare. It is because we do not dare that they are difficult. Kaya mo, pero kailangan mong subukan. Simula ngayon,
itigil mo na ang pagbubulag sa sarili mong lakas. Magsimula kang maniwala dahil ang totoo, mas kaya mo kesa sa akala mo. Number 12. Bigyang halaga ang quality time. Naranasan mo na bang kasama mo ang isang tao pero parang wala ka namang talaga doon? Andyan ka sa katawan pero ang isip mo ay nasa trabaho, cellphone o ibang bagay. Ganyan din tayo minsan kahit mag-isa lang. Akala natin may me time na tayo pero habang nanonood ng movie, nag-i-scroll pa rin tayo sa phone, nagmamagazine o nagbabasa pero hindi naman naiintindihan dahil lutang ang utak. Tandaan mo, hindi sa haba ng oras nasusukat ang halaga nito, kundi sa kung gaano ka ka-present sa sandaling iyon. Sabi ni Seneca, isang Stoic philosopher, hindi naman kulang ang oras, sinasayang lang natin ito. Hindi mo kailangang magkaroon ng buong araw para maging makabuluhan ang oras mo. Kahit ilang minuto lang basta buo ang atensyon mo, quality time na iyon. Halimbawa, kapag kumakain kayo ng pamilya mo, ibaba mo ang cellphone, tumingin sa mga kasama mo, makinig ng tunay, hindi lang basta okay ng okay, kundi damhin at intindihin ang sinasabi nila. Kapag nagtitext ka o nagbabasa, iwasan ang sabay-sabay na gawain. Kapag naglalakad ka para mag-relax, huwag mo munang tingnan ang notifications. Sobrang dami ng distractions ngayon, social media, messages, trabaho. Dahil dito hindi na natin naibibigay ang buong atensyon, kahit sa sarili natin o sa ibang tao. Kung gusto mong maging mas maayos na tao, mas malalim na kaibigan, o mas present na anak, matutong ibigay ang 100% presensya. Bigyan mo ng oras ang mga taong mahal mo. Hindi lang basta kasama ka, kundi maramdaman nila na andyan ka talaga, na nakikinig ka, na handa kang umunawa, na pinapahalagahan mo sila. At huwag mong kalimutan ang sarili mo. Hindi lang basta pahinga na may kasamang cellphone. Bigyan mo ng oras ang sarili mo para mag-isip, mag-reflect, at mag-recharge. Subukan mong maglaan ng 15 hanggang 30 minuto araw-araw na wala kang iniintindi kundi ang sarili mo. Isulat kung ano ang natutunan mo o naramdaman mo sa araw na iyon. Magpasalamat sa mga simpleng bagay. Tanungin ang sarili mo, masaya ba ako? Pagod ba ako? Ano ba ang kailangan ko? Kapag may kasama ka, gawin mong intensyonal ang oras niyo. Hindi kailangang bonggang lakad, minsan sapat na ang tahimik na kwentuhan, simpleng lakad o sabay na tawanan. Tandaan mo, ang pinakamagandang regalo na pwede mong ibigay ay ang buong atensyon mo. Hindi mo kailangang maging perfect, ang mahalaga ay totoong present ka. Kaya simula ngayon, huwag mong sayangin ang oras. Hindi mo kailangang maghanap ng dagdag na oras, gamitin mo lang ng buo ang oras na meron ka na may saysay at pagmamahal. Dahil sa mundo na puno ng ingay at abala, ang pagiging present, ang pagbibigay ng quality time, ay isang napakahalagang paraan ng pagmamahal sa sarili at sa mga taong mahalaga sa iyo. Number 13. Tumigil sa overthinking, kumilos ka na. May plano ka na, may ideya ka na. Alam mo na kung ano ang gusto mong gawin. Pero hanggang ngayon, wala ka pa ring nasisimulan. Bakit? Kasi iniisip mo pa rin, pinaplanong mabuti. Iniisa-isa mo pa lahat ng what if. Habang iniisip mo kung kailan ang tamang panahon, lumilipas ang mga araw, mga linggo at buwan. Sabi nga ni Marcus Aurelius, huwag mo nang pag-isipan kung ano ang mabuti, gawin mo na lang kung alam mong makakabuti ito sa'yo. Huwag mong patagalin pa ang simula, kasi sa totoo lang, ang sobrang pag-iisip ay nakakabagal sa galaw mo. Parang may mapa ka pero ayaw mong umalis sa lugar. Paano ka makakarating kung hindi ka kikilos? Minsan sinasabi natin, kailangan perfect muna. Wala pa akong oras. Hindi pa ako ready. Pero ang totoo, walang perfect na oras. Kung hihintayin mo pa ang perfect na panahon, baka hindi mo na talaga masimulan ang gusto mong gawin. Pero kapag kumilos ka agad, napuputol ang takot, ang pagdududa at ang pag-iwas. Mahirap sa simula, pero habang inuulit mo ito, mas nasasanay ka, mas gumagaan ang pakiramdam, at mas nagiging natural ang pagkilos kahit may kaba. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago sa aksyon, hindi sa pag-iisip lamang. Kaya simula ngayon, kapag napansin mong sobra ka nang nag-o-overthink, putulin mo na yan. Tanungin mo ang sarili mo,
may silbi pa ba itong pag-iisip ko kung hindi ko naman sisimulan? Tandaan, hindi mahalaga kung gaano kaganda ang plano mo. Kung hindi mo sisimulan, wala pa ring mangyayari. Ang tagumpay ay para sa mga taong kumikilos kahit hindi pa perfect. Ngayon, ano ang bagay na gusto mong simulan? Ang pag-aaksaya ng oras sa sobra-sobrang pag-iisip ay parang paglalakad sa isang lugar ng paikot-ikot. Hindi ka talaga makakalayo kung puro plano lang at walang gawa. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot bago ka magsimula. Minsan, ang pinakamagandang paraan para matuto ay sa mismong paggawa. May mga pagkakataon na matututo ka lang sa mga pagkakamali mo, sa mga pagdulas mo, at sa mga pagsubok na haharapin mo habang ginagawa ang gusto mong gawin. Huwag matakot sa pagkakamali o sa posibilidad ng pagkabigo. Sa halip, tingnan mo ito bilang parte ng proseso ng paglago. Kung patuloy kang magpaplanong mabuti at mag-o-overthink, mawawala ang momentum mo. Ang momentum ang susi para tuloy-tuloy ang pag-abante. Kapag nagsimula ka na, kahit maliit pa lang ang hakbang mo, mas madaling dadaloy ang enerhiya mo at madadagdagan ang kumpiyansa. Lahat ng malalaking tagumpay ay nagsimula sa maliit na kilos. Kaya huwag mo nang hintayin ang perfect na panahon o kondisyon. Ang pinakamahalaga ay ang simula. Maging gentle sa sarili mo. Kung mabagal ka man, okay lang yan. Ang mahalaga ay hindi ka tumitigil at patuloy kang sumusubok. Isipin mo rin na habang kumikilos ka, nagiging inspirasyon ka sa iba. Ipinapakita mo na kaya mong talunin ang sariling takot at pagdududa. Hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito. Hanapin mo ang mga taong sumusuporta sa iyo at huwag kang matakot humingi ng tulong kung kailangan mo. Pero sa huli, ang unang hakbang ay ikaw ang gagawa. Simulan mo ang pag-abot ng pangarap mo, ng pagbabago na gusto mong makita sa buhay mo. Hindi lang ito simpleng tip. Ito ay panawagan para sa iyo na gawin mo na ang gusto mong gawin dahil karapat-dapat ka sa tagumpay na iyon. Number 14, matutong magparaya para lumaya. Sa buhay may mga laban na kailangang ipaglaban, pero may mga laban din na mas matalino kung palalampasin mo na lang. Hindi lahat ng bagay ay kailangang hawakan ng mahigpit dahil minsan ang pinakamatibay na tao ay iyong marunong bumitaw. Ang pagparaya ay hindi kahinaan, kundi tanda ng tapang at karunungan. Ito ay pagpapakita ng respeto sa sarili at sa mga taong kasama mo sa buhay. Sabi nga ni Epictetus, hindi natin kontrolado ang lahat sa mundo. Kaya ang matalinong tao ay natutong irespeto ang hangganan ng kanyang kapangyarihan. Kapag sobra kang napipilitang manatili sa isang relasyon, trabaho o sitwasyon na walang respeto, wala kang pinapalad, kundi ang maubos ang iyong lakas at pagkatao. Hindi mo kailangang gawing giyera ang buhay mo. Ang totoong kapayapaan ay nagsisimula kapag natutunan mong ilabas ang mga pabigat na hindi na dapat buhatin. Ang pagparaya ay isang napakalaking hakbang para sa sariling paglaya, hindi dahil wala ka ng laban, kundi dahil pinipili mong ilaan ang iyong oras, lakas at puso sa mga bagay na tunay na makakapagpaganda ng iyong buhay. Hindi mo kailangang patunayan sa iba na kaya mong magtiis o magpakatatag. Ang tunay na lakas ay nakikita sa pagtanggap ng katotohanan na may mga bagay na kailangang bitawan. Kapag matutunan mong magparaya, nagkakaroon ka ng puwang para sa mga bagong oportunidad, mas malalim na relasyon, at mas makabuluhang karanasan na magpapalago sa iyo bilang tao. Tandaan, ang hindi pagbibigay daan sa pagbabago ay parang pagtayo sa gitna ng agos na unti-unting humahatak sa iyo pababa. Minsan, kailangan mong hayaang lumipas ang mga bagay na nagpapabigat para magkaroon ng lakas at espasyo ang bago at mas mabuting mga bagay. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, ano ang mga bagay o tao sa buhay ko na kailangan ko nang palayain para ako'y makalaya? Mga relasyon ba na paulit-ulit na lang ang sakit at walang pag-asa? Mga pangarap ba na hindi na talaga para sa akin pero pinipilit ko pa rin? Mga pagdududa at takot ba na pumipigil sa aking paglago? Hindi madali ang magparaya, minsan nasasaktan ka, napapahiya o natatakot kang mawalan. Pero tandaan, ang pagparaya ay hindi pagtatapos ng iyong kwento. Ito ay simula ng bagong yugto kung saan mas malaya
at mas malakas kang lalaban. Kapag natutunan mong bumitaw, natututo ka ring magpatawad, hindi lang sa iba kundi sa sarili mo rin. Ang paghawak sa galit, sakit o sama ng loob ay pabigat na nagpapabagal sa iyong pag-abot ng iyong mga pangarap. Huwag kang matakot na iwan ang mga bagay na nagpapahirap sa iyo. Sa bawat pagbibitaw, mas lalo kang nagiging buo, mas malaya at mas handang harapin ang mga hamon ng buhay. Kaya ngayong araw, gawin mo ang matapang na hakbang. Palayain mo ang mga pabigat sa iyong puso at isipan para makalaya ang tunay na ikaw. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Humingi ka ng tulong, maghanap ng kausap, magdasal o magsulat ng mga saloobin mo. Mahalaga ang proseso ng paghilom at paglaya. Ang buhay ay isang paglalakbay ng patuloy na paglago at pagbabago. Ang pagparaya ay isang mahalagang bahagi nito, hindi bilang pagkatalo, kundi bilang pagkamit ng tunay na kalayaan. Tandaan, sa pagbitaw mo ng mga bagay na hindi para sa iyo, binubuksan mo ang pinto para sa mas magagandang biyaya. Hindi nangyayari ang tunay na pagbabago sa isang beses lang. Hindi dahil na-motivate ka ngayon ay okay na ang lahat. Ang tunay na pagbabago, pinipili mo araw-araw. Kahit pagod ka, kahit wala ka sa mood, kahit walang pumapalakpak, ginagawa mo pa rin. Para unti-unti gumanda ang buhay mo. At kung nandito ka pa hanggang dulo ng video na ito, ibig sabihin, handa ka ng magbago. Handa ka ng ayusin ang sarili mo, paunti-unti, araw-araw. Kung gusto mong matuto pa tungkol sa Stoicism, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa ating channel dahil marami kang makukuhang aral, kwento at payo na makakatulong sa iyo, lalo na kung gusto mong maging mas matatag, kalmado at disiplinado sa buhay. Tandaan, ang Stoicism ay hindi lang basta iniintindi. Ginagawa ito araw-araw. Maraming salamat sa panunood. Mag-ingat po tayo palagi.